Hi, I'm back. This is Teacher Melody and I will share some information answering this question. So here are the frequently asked questions part 1. Okay, question number 1. Nandito sa aking notepad. Ano ang mga subject areas na in demand sa US? Okay. So, sa aking pagsusuri, sa aking pagre-research po, ang mga in demand po talaga dito ay ang mga majors or subjects na English, Science, Math, and SPED. Yung 4 po na yan. So, yan po ang mga in demand. Paano ko po nasabi yan? Kasi halos lahat po ng nakikita ko mga visa sponsors, nabulol pa. Visa sponsors, yan po ang kanilang hinahanap. Yan po ang hiring mostly. And also, yung mga CTE teachers like yung sa business, sa agriculture, sa family consumer science, madalang na madalang po. At saka hindi po lahat ng school ino-offer yung lahat ng CTE subjects or offerings. Yung sa social studies naman po or social sciences, minsan po kasi hindi nasa-certify lahat ng social studies teacher sa Philippines kasi iba po yung curriculum din ng social studies ng US. Ano pa? Yan. Yun po ang alam ko. Yung 4 na yan. Okay. Next question. Ilang years ang contract? Ayan. So, marami ring nagtatanong sa akin yan. So, depende po kung ilang years ang maa-approve ng US Embassy. Meron pong mga H-1B visa na teachers na ang na-approve lang sa kanila ay 1 year. Meron din pong 3 years na po ang na-approve agad. Sa J-1 or sa exchange teachers, ganun din po. Pero yung stay mo sa US ay maaaring ma-extend. Let's say J1 teacher ka po, yung stay mo ay maximum of 5 years dito sa US. So, kung ang iyong visa ay na-approvehan ka ng 2 or 3 years, maaari pang ma-extend yan. So, magpa-stamp ka na lang ulit. Basta maximum of 5 years ang stay mo sa US. And then, sa H-1B naman po, maximum of 6 years naman po ang stay mo. So, kung sa una, 3 years muna yung nabigay sa'yo na visa, magpa-stamp ka na lang ulit or mag-seek ka ng extension. Siyempre, ang mag-initialize niyan is yung iyong petitioner o yung employer mo. Ayan po. And then, next question. Saang state magandang magturo? Oh, ayan. Actually, kailangan po mag-research kayo, magtanong kayo sa mga tao or teachers na nasa US na kung okay ba yung place nila, kung okay ba yung school or yung district nila. Mag-research po tayo. Meron po tayong tinatawag na Google. Ayan. Kami ng mga kaibigan ko, sinesearch namin dati kung ano yung mga states na may red flag. So, ibig sabihin yung medyo magugulo, yung mga mahirap puntahan, yan po. And then, syempre, ang a-apply namin is yung mga states na okay ang feedback at okay ang weather. Consider nyo rin po weather, hindi lang yung sahod, basta sahod. Consider nyo rin po yung cost of living, yan. At ano pa, yung mga nagiging culture doon sa place or state na yan. Maganda pong magturo o mag-apply sa mga big states, yung mga na talaga, yung sikat na states na talaga. Pero expect nyo rin po yung mga dapat nyong i-consider like yung cost of living, yung sahod, kung magkakasya ba doon sa magiging gastusin, at yung place ba ay safe ba. Ayan. Kasi may mga lugar po talaga na hindi maiiwasan dito. May lugar na rough, tinatag nilang rough places. O ito yung mga hindi maiiwasang magulo ang lugar. Yun na po, direct to the point. Magulo na lugar, maraming addict, maraming hindi magandang nangyayari. Search nyo na lang po. Ayoko magsalita.
Ayan. Next question. Magkano ang nagastos mo? Yan. So, ito po kapag tinatanong talaga sa mga nasa US na iba-iba yung sagot. Bakit? Kasi iba-iba yung paraan ng pinagdaanan namin para makarating dito. Merong nag-DIY, merong nag-agency, merong natulungan ng kakilala or kamag-anak. So, iba-iba ang proseso. Pero para lang magkaroon kayo ng idea, mag-prepare po kayo ng at least 200,000 pesos. At least. Okay po, sa pagpa-process. At least yan kasi dahil may plane ticket pa, kapag mag-ano ka sa embassy, may bayad pa yan. Lalo na kung H1B ang visa mo, iba pa yung interview fee, iba pa yung reciprocity fee. So, paano kung dadalhin mo yung buong pamilya mo? So, times, ano na naman yan, kung ilan kayong lahat. At least 200,000. Sa akin po, more than that pa. Kasi, pag nakaalis ka na, yung plane ticket mo, tapos yung pocket money mo pa, hindi ka agad sa sahod pagdating dito sa US. So, yung allowance nyo pa ng pang isang buwan, kailangan mo. Tapos, i-consider mo pa kung bibili ka pa ng sasakyan or kung malaki pa yung upa nyo sa bahay. Mas maganda kung marami kayong mag-share sa bahay kung parang borders kayo. Pero depende sa inyo kung ayaw nyo may kasama. So, solo nyo yung bahay, yung uupahan ninyo, medyo mas malaki. Yan. Lahat po yan parang magiging nyo muna, gastos nyo muna. Napakadalang lang po yung school ang mag-shoulder ng mga initial expenses nyo dito. Like sa pabahay, yan, sa pagbibigay ng sasakyan, and yung mga allowance. Meron ding mga school na nagbibigay ng signing bonus. Nung kapag dating mo, bibigyan kanila ng bonus agad. O, diba? Agad may bonus, di ka pa nagsimula. Madalang lang din po yung ibigay nila yung buong bonus. Minsan kasi hinahati nila sa 2 years or 3 years. Kasi malaki masyado yung bonus. Ang nangyayari daw kasi dito, kapag binigay na yung bonus sa teacher, the next year, wala na siya. Alis na si teacher. Magre-resign or lilipat na ng school. So, medyo nalulugi yung iba. Kaya, yung bonus, let's say, $5,000 ang signing bonus. Hindi muna ibibigay sa first year yung buong yon. It can be 2,500 muna or 3,000, parang ganyan. So, yun po. Next question. Magkano ang sahod? Yan. Gusto nyo yan. Well, it depends ulit. Walang certain amount. Like sa Philippines na kapag DepEd ka iisa or may standard tayo na kung teacher 1 ka ay salary grade 11. Kung teacher 2, salary grade 12. Sa Pilipinas po yan dito po, hindi po ganon. Nakadepende po doon sa years of teaching experience nyo at saka doon sa taas ng educational attainment or doon sa taas ng pinag-aralan ninyo. So, kapag nagpa-evaluate kayo dito, nag-apply kayo, sabihin yung master's degree ang anyong pinakamataas na pinag-aralan. So, meron silang meron silang chart para makita doon. Tapos kung ilang years ka nang nagtuturo or ilang years na yung experience mo. So, kung ikaw ay 5 years nang nagtuturo tapos naka-masteral ka, naka-doctorate ka pa, napakalaki ng offer sa'yo niyan. Kasi nga, daig mo yung pinaka-basic na nila dito, entry level na teacher dito. Ganyan po. Medyo may insecure sila kasi, galing ng Asia yan, tapos galing ng Pilipinas yan, tapos mas mataas pa yung sahod sa atin. Kasi nga, nakadepende sa experience and educational attainment. Yun po, based yung sahod. Pero figures, kung gusto niyo ng figures, base sa mga friends ko, sa iba't ibang state to pangkabuuan na ng US. Ang pinakamababang narinig ko is $39,000 sa isang taon. Tapos less, may tax pa yun. Ang pinakamataas naman narinig ko nasa $80,000. Yeah. So, yung akin, ayoko na lang isabihin. Shut up na lang ako. Okay, and that's it for our part 1 of frequently asked questions.